sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat sa paggabay sa bawat isa sa amin. Kayo din ang mga kapatid namin na wala pa dito, Panginoon. Gabayan mo sila, Panginoon, upang makasama namin sila sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang maghari at uwin mo na yung Espiritu ang sambahan na ito, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa worship service na ito, Panginoon. Panginoon, gabayan mo ng iyong Holy Spirit ang pagsalita sa araw na ito, Panginoon. Upang lubos namin maunawaan ang iyong mabuting salita, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ikaw ang manguna, Panginoon, sa gawain ito. Mula sa music ministry, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa iyo upang ibahagi ang kanilang talento sa musika, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ipinapanalangin namin ang mga ushers, Panginoon, at mga volunteers, Panginoon, na nakakarating sa iba't ibang lugar upang patuloy na ibahagi ang iyong mabuting salita, Panginoon. Patuloy mo silang i-bless, Panginoon, at gabayan saan man sila magpunta, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin din namin, Panginoon, ang children ministry, Panginoon, ang mga volunteer teachers, Panginoon, na patuloy silang magbigay ng naaayon sa ikalulugod mo, Panginoon. At ang mga bata, Panginoon, sa mura nilang edad, Panginoon, ay matutunan silang kakilala sa iyo. Panginoon, patuloy kang manguna sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin namin ang bawat narito, Panginoon, na nagsising ng kagalingan, Panginoon, as our great healer, Panginoon. Tipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Gayon din, Panginoon, nananalig kami na ikaw ang aming great provider. Lahat ng pangangailangan namin, kiniklaim namin, Panginoon, ay binigay mo na sa amin, Panginoon. Panginoon, lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan po. So isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Bago tayo umawit sa Panginoon, limunin muna natin ang ating mga kapatid sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa harapan. Batiin natin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga, kapatid. Ayan. So napakaganda makita ng mga anak ng Diyos ay magtitipon muli upang papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. So bago po tayo ay umawit, hayaan niyo muna ako mag-share ng ilang verses sa Bible. Ito po ay makukuha sa Salmo, chapter 71, verse 19. Ang sabi po dito, O Diyos, ang iyong katuwiran ay hindi kayang maunawaan ng lubusan. Kahanga-hanga ang iyong gawa. Tunay na walang sino man ang tulad ninyo. Verse 22, O Diyos ko, dahil sa iyong katapatan, pupurihin ko kayo sa pamamagitan ng pagtugtog ng alpa. O banal na Diyos ng Israel, aawit ako ng mga papuri sa inyo sa pamamagitan ng pagtugtog ng lira. Dahil ako ay niligtas nyo, sisigaw ako sa tuwa habang tumutugtog at umaawit ng papuri sa inyo. Amen? Amen. Alam po natin na dakila ang ating Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Kaya nararapat na naibigay natin ang kataas-taasang papuri at pagsasalamat sa nag-iisang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Alam po natin na wala ang ating Panginoon ay wala tayo dito ngayon. Kaya ating awitan, iitak tayo, sasayaw sa presensya ng ating Diyos. Amen? Amen. So, sumayan niyo po kami sa pag-awit. Yes, Lord. Truly, our God is an amazing God. He is great. His faithfulness from the day forever. Let's go back to our Lord. No one
Kung ano man po yung gumugulo sa iyong isipan. Let us just focus on our Lord. Let's leave it all sa ating Panginoon. Alam po natin na tanging siya lang ang makakatulong sa bawat isa. And let's just feel His embrace of our lives.
mas malakas po na palakpak para sa Kanya. Habang sinisigaw po natin, hallelujah! Praise the Lord! Thank you, God. Truly, this is a blessed day because we are in the presence of God. Amen? Can you tell someone beside you, I praise God? Because you are here. At sabihin mo sa kanya, today, the Lord will do something great for you. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Bago po tayo magbasa ng mga talata sa Biblia, awit po tayo ulit sa Panginoon. Kung kanina ay hindi mo na ibigay ang iyong pinakamainam na pagsamba sa ating Panginoon, ito po yung oras para siya'y awitan, sambahin, pasalamatan, at namnamin po ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Mabuti po ang Diyos. Amen? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi nagpapabaya si Lord. Praise God. Taas po natin mga kamay sa Kanya. Pawitin po natin, pupurihin ka sa awit. Itong araw na tayo po ay nagsasama-sama upang siya po ay sambahin, kilalanin sa ating mga buhay. Dakila ka, O Diyos.
Amen. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ito po ay ating binuha sa aklat ng Gawa, Kabanata 6, talata 8 hanggang 13. Tapos tayo po ay pupunta sa Kabanata 7 at sisimulan po natin sa talata 54 hanggang 60. Upang bawat isa po ay may participation, gawin po nating salita ng pagbabasa. Mauuna po ang mga lalaki and then mga babae naman. Verse 8, mga lalaki. Pinagkalooban ng Diyos si Esteban ang pambihirang kapangyarihan. Kaya maraming himala at mga kamanghamanghang ginawa niya ang nasaksihan ng mga tao. Verse 9, mga babae. Verse 10, mga lalaki. Pero hindi nila kayang talunin si Esteban dahil binigyan siya ng karunungan ng banal na Espiritu. Verse 11, mga babae. Kaya hindi nilang sinusulan ng ilang tao ng sabi. Narinig namin si Esteban na nagsalita ng masama laban kay Moises at sa Diyos. Verse 12, mga lalaki. Sa ganitong paraan, naudyo pa nilang magalit ang mga tao, ang mga pinuno ng Hudyo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Dinakip nila si Esteban at dinala sa korte ng mga Hudyo. Verse 13, mga babae. Mayroon din silang pinakasong ng ilang tao para tinisigo ng kasinungalingan laban kay Esteban. Sinabi nila, ang taong ito ay palaging nagsasalita ng laban sa ating sagradong Pedro at sa kautusan ng Moises. Chapter 7, verse 54, mga lalaki. Nang marinig iyon ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila kay Esteban. Nagnangalit ang kanilang mga ngipin sa matinding galit. Verse 55, mga babae. Pero si Esteban, uspos ng banal na Espiritu, ay lumilalas sa langit at nakita niya ang nanginginig ng kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan niya. Verse 56, mga lalaki. Sinabi ni Esteban, tingnan niyo, nakita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos. Verse 57, mga babae. Sumigaw ang mga miyembro ng korte at pinakapan nila ang kanilang mga tenga para hindi nila marinig ang sinasabi ni Esteban at sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Verse 58, mga lalaki. Kinalagkad nila si Esteban palabas ng lungsod at binato. Hinubad ng mga saksing laban kay Esteban ang kanilang balabay at iniwan sa isang binata ang pangalan ay Saul. Verse 59, mga babae ko. Habang binato nila si Esteban, nananahimik siya. Sinabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu. Para po sa panghuling talata, sabay-sabay po ang mga lalaki at mga babae. Pagkatapos, lumuhod siya at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanan ito na ginawa nila. At pagkasabi niya nito, namatay siya. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitungo at tayo pinadako sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan. Batid po namin na kami ay may mga pagkukulang. Batid po namin, O Diyos, na may mga karunihan kami sa aming mga puso, sa aming mga nagawa, sa aming mga nasalita, Panginoon. Kayo po ay banal na Diyos. Kaya sa oras na ito, siyasatin po ninyo ang aming kalooban. Alamin po ninyo, Panginoon, kung anong bahagi ng buhay namin ang hindi po kalugod-lugod sa inyong harapan. At sa oras po ito, Panginoon, dalangin po namin na kami ay dalisayin ninyo. Pinangahawakan po namin ang dugo ni Kristo na siya pong naging handog upang kami pong lahat ay maging malinis sa inyong harapan.
Salamat sapagkat binuksan po ninyo ang buong kalangitan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Kaya ang bawat isa po ay mayroong direktang access o paglapit sa inyo, Panginoon. Wala po kaming takot sapagkat totoong iyong salita. Kaming lahat ay itinuturing mong matuwid dahil po sa aming ugnayan kay Kristo. Panginoon, inihahandog po namin sa inyo ang worship service na ito. Lalong-lalo na po ang sermon, ang message na ito, Panginoon. Naway kayo po ang maitanghal at nawa ang amin pong mapapakinggan ay hindi po opinyon ng tao o kaisipan ng tao, kundi tanging aral lang po ninyo, Panginoon, ang amin pong mapakinggan. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng mga pusong bukas at tengang makikinig upang mapakinggan po namin ang inyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsasabi ng Amen. Amen. Kamayan po natin ang ating mga karating. Batiin po natin ang Happy Lord's Day. Pwede na po tayong maupo, brothers and sisters. Medyo ramdam na po ang summer at talagang may kainitan na itong mga nagdadaang mga araw. Nais ko po umpisahan ang message natin ngayong umaga sa ilang mga katanungan. Naranasan mo na bang mapintasan, libakin, saktan at usigin dahil ikaw ay dumadalo sa gawain dito sa Blessings? Yung tipong sa pagpunta mo dito, may mga taong hindi natutuwa. Yung tipong kalaban mo ang asawa mo, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, tiyahin mo, kaibigan mo sa pagpunta mo sa church. Naalala ko po tuloy yung classmate kong Baptist nung ako po ay college pa. Kami po ay naging close at madalas kaming magkwentuhan patungkol sa pananampalatayang Kristiyano. Minsan, naikwento niya sa akin na yung nanay niya ay palagi pong binubugbog ng kanyang tatay, lalo na kapag ito'y nahuhuling tumatakas para makadalo sa Bible study sa kanilang church. One time, ang nanay po niya ay ginabi ng uwi. At nung malaman po ito ng tatay niya na galing na naman sa Bible study sa ibang quote-and-quote sekta, nagaling po ang tatay at sinimulan pong hubugin ang nanay. Sinuntok po ang nanay sa mukha at medyo malakas daw po ang pagkakasuntok. At dahil doon, muntik ng malunok ang kanyang pustiso. Mahirap po ito pagka bumara sa lalamunan. Napakasakla po ng dinadanas ng nanay na ito. At hindi lang po ng nanay na ito, kundi ng maraming Kristiyano na dumadanas din po ng pag-uusig mula sa kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pero alam po ninyo, kahit na binubugbog siya ng kanyang asawa, masaya po niya itong tinitiis. At hindi po siya nanghina, hindi po siya sumuko, bagkos ay nagpatuloy pa nga sa paglilingkod sa Diyos. At ang dahilan po kung bakit siya nagpapatuloy ay ito. Nahanap niya ang tunay na ligaya, ang tunay na kagalakan ng buhay kay Kristo lamang. Kaya kahit na may paghihirap at pag-uusig, naranasan naman niya ang tunay na kagalakan. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, ang tunay nating kayamanan at kagalakan, tanging kay Kristo lang masusumpungan. Kaya mga kapatid, mga brothers and sisters, ang pagdalo po natin sa gawain ay hindi po talaga pag-anib sa isang bagong sekta o relihiyon. Ang totoo, ito po ay pagkilala natin kay Kristo bilang ating tunay na buhay. Ito ay hindi isang panibagong grupo, kundi ito ay isang masiglang relasyon
sa ating Panginoon. Tinataguyod po natin ang renewal and restoration of our faith, personal faith in Christ. Yan po ang natuklasan ng nanay ng aking classmate, kaya hindi po siya sumuko sa kabila ng matinding pag-uusig at pambubugbog mula sa kanyang asawa. Ang isang Kristiyano, natitiis niya ng may saya anumang pagsubok at pag-uusig sa kanyang buhay. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kahit na anong mangyari, magpatuloy ka lang. Sunod lang kay Kristo. Yan po ang dahilan kung bakit ang pamagat ng ating mensahe ngayon po umaga ay aking pong tinawag na ganito, huwag mayanig sa pag-uusig. Dadating po talaga yan. At one point, may mga taong hindi matutuwa na ikaw ay bahagi ng isang Christian community. Pero kapatid, itong pangako ng Diyos, patitibayin ka niya. Kapigin mo yung katabi, sabihin mo sa Kanya, patitibayin ka ng Panginoon. Ngayon po umaga ay pag-aaralan natin ang paksang pag-uusig. At tingnan po natin ang tatlong bagay patungkol po sa pag-uusig. Number 1, kapag pinili mong sumunod sa kalooban ng Diyos, ay asahan mo, may pag-uusig na darating. Sabihin mo sa iyong katabi, normal lang yan. Lahat tayo dadanas niyan. Amen? Talagang may pipinta sa iyo dahil nandito ka sa ganitong gawain. Naranasan niyo na po bang matawag na TANGA? Huwag niyo na po ipabigka sa akin dahil naka-record po tayo at ipapakita yan sa YouTube. Naranasan niyo na po ba? Ako po naranasan ko na. At talagang masakit, lalo na kung hindi naman pabiro yung pagkakasabi, kundi talagang gusto kang makaramdam ng sama ng loob. Ito po ay nangyari sa akin matapos na ako ay pumasa sa board exam. 10 kami magkaka-eskwela na nag-take ng board, pero 7 lang po ang nakapasa. Naturally, inaasahan po ng aming mga profesor na kaming lahat ay magtatrabaho sa mga maayos na kumpanya after passing the board. Siyempre, karangalan yun ang aming mga teacher. Kumbaga kami ang kanilang korona bilang mga estudyante. At wala nang ibang magpapasaya sa mga guro, maliban na makita ang mga dati nilang estudyante na may maganda ng trabaho at successful na sa kanilang napiling karera. Tama naman yun. Yung pong mga ka-eskwela ko na kapwa din pumasa sa board ay nagtungo agad sa iba't ibang mga audit firm at accounting firm. Iba naman ay sa ibang mga companies para mag-apply ng trabaho. Lahat po sila ay nandoon na. Maliban po sa akin. Nag-iba po ako ng direksyon. Sa amin pong mga magkakaklase, ako lamang po ang nag-artista. Biro lang. Matapos akong makapasa sa board exam, pinili ko pong tahakin ang landasin ng pagpapastor. Napakalayo ko sa kurso na aking kinuha. Akala ko ay mauunawaan ng aking profesor. Lalo na yung masasabi ko, isa ako sa kanyang favorite. Subalit hindi po. Hindi po siya natuwa at ako'y tinawagan agad. At sinabihan ako ng mga maanghang na salita. Damang-dama ko na ang kanyang tono ay pagkagaling. Masabi niya na hindi ko makakalimutan, Joshua, huwag kang magpakata. Hindi ko na po tutuloy kung anong kasunod. At sabi niya, walang pera sa Tagaytay. Umayos ka, Joshua. Yan ang sabi niya. Huwag kang magpastor. Mag-apply ka. Ikaw na nga inimbitahan, i-grab mo na. Pero huli na po ang lahat. Lahat ng sinabi niya ay wala nang talab sa akin dahil ng mga oras po yun ay kasali na ako sa batch ng PDB. Hindi binulang ko ulit. Huli na ang lahat dahil disiplido na talaga akong magpastor. I prayed about it. Walang pumilit sa akin.
And I thought about it many times. Meron na akong final answer. Susunod ako kay Lord at sa gusto niya. His will be done, not mine. Kaya kahit na may mga taong nanghihinayang, lalo na ang aking teacher, malaya kong tinalikuran ang accounting and corporate world. Yung mga oras na yun, alam ko po ang mga bagay na dapat kong i-let go. Kasama po dyan ang mga opportunities and offers. Alam ko din na maiiwanan ako ng aking mga friends sa takbuhan sa kanilang career. Alam ko din na may mga personal ambitions ako na kailangan ko nang iwanan at bitawan. It was not easy. But I was sure that was God's direction for my life. Alam ko din yung mga susuungin sa buhay pagpapastor dahil marami akong naririnig na struggles and hardships kapag ka nagpastor. That's why marami pong mga nag-give up dahil mahirap daw ang buhay na ito. And I know that day that the CPA in me has to die. At siguro nga sa mata ng mundo ay PANGA ako. And that's okay. Hindi talaga nila yun maiintindihan. No one can understand that calling except you and your God. And so I decided to pursue this calling in life. Pero yun nga lang, ang tingin sa akin ng aking teacher, PANGA. Masakit. Lalo pat sa paboritong teacher ko, narinig. But that's the reality of our life as believers. Brothers and sisters, when we decide to obey God, expect resistance. Expect opposition. Sabi mo sa katabi mo, dadating talaga yan. Maari ikaw ay hindi pastor, pero worship leader ka. O simpleng attendee, simpleng member ng home prayer meeting. Meron at merong taong hindi matutuwa dahil sumusunod ka kay Kristo. At yan po ang naranasan ng isang batang leader sa Biblia. Ang pangalan po ay Esteban. Natatawagin po natin sa palayaw na Tebs. Okay? Wala po yung palayaw na yun sa Bible, but for the sake of our discussion, tawagin po natin siyang Tebs o Teban. Noong unang panahon, naghanap po ang church ng mga batang leader. At isa po sa mga napili ay ito ang si Tebs. Batang-batang leader at tagasunod ni Kristo. Excited po si Tebs noong magsimula siya sa ministry. Ang dami ng plans, ang dami niyang gustong gawin. Excited siyang mag-serve kay God. Ang hindi po alam ng batang ito, saan katerbang pagsubok ang susuungin niya sa paglilingkod. Tingnan po natin sandali ang nangyari. Verse 8 ng binasa natin chapter 6 kanina. Pinagkalooban ng Diyos si Esteban ng pambihirang kapangyarihan. Kaya maraming himala at mga kamanghamanghang ginawa niya ang nasaksihan ng mga tao. Mukhang successful ang kanyang pagpapastor. Verse 9, eto na. Pero may mga taong kumalaban, nag-resist, nag-oppose sa kanya. Ito po hindi galing sa loob ng church. Galing po sa labas ng simbahan. May mga taong umusin sa kanya. Verse 11, kaya lihim nilang sinulsulan ang ilang tao na magsabi, narinig namin si Esteban na nagsalita ng masama laban kay Moises at sa Diyos. Totoo po ba ito? Nangaral ba si Esteban, si Tebs, ng mga bagay na laban sa Diyos at kay Moises? Hindi po. Ito po ay fake news. Kaya hindi pa po uso ang social media, uso na ang fake news ng panahon ng Biblia. Sinulsulan ng mga tao para magalit kay Esteban, nagpakalat sila ng fake news. Verse 12, sa ganitong paraan, naudyo kanilang magalit ang mga tao, ang mga pinuno ng Hudyo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Ito na. Excited ang bata itong maglingkod. Pero itong kanyang sinabi,
Dinakip nila si Esteban at dinala sa korte ng mga Hudyo. Verse 13, mayroon din silang pinapasok na ilang tao para tumestigo ng kasinungalingan laban kay Esteban, kaya talagang uso na ang fake news noong araw. Bago-bago ni Tebs sa paglilingkod sa ministry. Bago-bago niya sa buhay na ito, sumuong na siya agad sa samot-saring pag-uusig. Nariyan na kinalaban siya ng mga tao, kinontra ang kanyang pagtuturo, ginawan siya ng kwento na hindi naman totoo, at umabot pa nga sa puntong siya'y dinakip, ibinilanggo, at kinasuhan pa ng pekeng paratang sa korte. Mga kapatid, it must be the darkest night of Teban's ministry and the saddest chapter of his life. Pero doon po sa kwento, sa kabila po ng matinding pagsubok at pag-uusig, hindi sumuko si Teban. Kaya sabi ko sa iyo na tuloy-tuloy lang, kapatid. Hindi po siya sumuko kahit may matinding discouragement sa ministry. Dahil ang sabi sa next chapter, patuloy na nangaral si Teban ng buong tapang at giliw. Hindi po siya nagpapigil. Kahit na sinasaktan na siya, kahit na inaalipusta na siya, lalo pa siyang sumigla sa paglilingkod sa Panginoon. At ano po kaya ang naging sikreto ni Teban at naging matatag siya? Ito po ang kanyang sikreto at nawa po ay mangyari din ito sa ating mga buhay. Sabi sa verse 5 ng chapter 6, kaya pinili nila si Esteban na may matibay na pananampalataya at puspos ng banal na Espiritu. Ang batang ito ay mayroon daw matibay na pananalig sa Diyos at siya daw po ay punong-puno ng Espiritu, kaya nagawa niyang magtiis sa kabila po ng mga paghihirap sa ministry. Pero bukod po sa pagiging puspos ng pananampalataya at pagiging puspos ng banal na Espiritu, ito pong si Teban ay puspos din kasalita ng Diyos. Filled with the Word of God. Sabi mo nga sa iyong katabi, ano ang pupupuspos sa iyo ngayon? Bakit po nasabi na si Teban ay puspos ng Word of God? Kasi doon po sa mga following verses, sa following episode, meron pong 52 verses. Napakahaba po nun, halos isang chapter. At doon po, makikita po natin yung nilalaman ng preaching ni Teban. At kapag binasa po natin ang kanyang preaching, halatang-halata po na itong si Teban ay in ecstasy. Narinig niyo na po ba yung salitang ecstasy? Sa ngayon po, iba yata ang kahulugan ng ecstasy. Parang lulong sa kung anong bagay. Now, hindi po yun ang tinutukoy kong classic ecstasy. Pag sinabi po, yung parang bang siya ay marudog sa kanyang pangangaral, na parang may kakaiba. Kumbaga sa ating salita ngayon, may anointing yung kanyang sinasabi at parang ini-enjoy niya lang ang kanyang ginagawa at hindi po niya alintana yung mga taong galit na galit sa kanya. Habang binabasa ko po ito, na-realize ko na isa palang tao na punong-puno ng pananalig, puspos ng Espiritu at puno ng Word of God, nagiging mapagtiis sa gitna ng pag-uusig. Wala pong magpapalakas sa atin. At ang dahilan po kung bakit tayo magpapatuloy sa ganitong gawain at sa paglilingkod, wala pong iba kundi yung encouragement na dala ng salita ng Diyos. Amen. Gusto niyo po bang manatiling tapat hanggang kawakas-wakasan? Wala pong ibang susi kundi ang Word of God. Brothers and sisters, ministry is not a bed of roses. Alam niyo po yung bed of roses? Kanta yan ni Bon Jovi, I wanna let you down the bed of roses. Sinabi ko bed of roses, yung parang lagi lang masarap. Ano po? Yung lagi ka lang magiging sikat. Hindi po ganyan ang ministry. Ministry is not a bed of roses na lagi lang masarap ang pakiramdam, masaya.
at magiging famous ka. Pero kapag eto na ang pagsubok, nandyan ang pagtitiis, nandyan ang sacrifice, na andyan na yung maaabala ka, aayaw ka na. No. Our joy is found in God and in serving Him. Our joy is to serve Jesus. Our joy is to suffer with Him and for Him. That is our honor. That is our glory. When you become a Christian, you have entered a covenant, a commitment to partner with the Lord in His mission to the world. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, walang iwanan. Patuloy lang sa paglilingkod. Amen? Kaya mga kapatid, kagaya ba tayo ni Teban? Kagaya ba tayo ni Teban na handa tayo magtiis kahit na tayo ay naaalipusta dahil nagpe-praise the Lord tayo? O tayo yung klase ng Kristiyano na kapag may sakripisyo na, may konting busog na sa ministry, may konting pagtatalo, may konting discomfort and inconvenience, aatras na, aayaw na, liliban na, tatakas na. Ako, pastor, pagkakaboring niyang magturo sa HBM, palte, huwag na yan. Pastor, ayaw ko na maglingkod, ayaw pala nila sa akin. Ay, pastor, gusto mong worship leader si sister. Ayaw ko mga kay brother at may naririnig. Pag kaya mo nakanta, di pa kulot-kulot pa. Paltan, pastor, paltan. Ikaw naman affected. You know that you are just serving God, pero dahil nakarinig ka ng ganong feedback, parang panghihingaan ka na ng Lord. Ayoko na mag-serve. O di kaya lilipat na lang ako sa ibang grupo, dyan sa kabilang kanto. Mga kapatid, yun yung mga ganyang opposition at mga pintas at kritisismo ay katiting pa lang compared sa dinanas ni Tebs. Eh si Tebs po, dinakip at kinasuhan pa nga sa ministry. Hindi ba naman tayo pinapabarangay dahil naglilid ka ng worship o nangangaral ka ng Word of God? Yung naranasan mo ay wala pa sa gatuldok na dinanas ni Tebs. Mga kapatid, ngayon po umaga, nawa po ay kapuspusin tayo ng Panginoon ng pananampalataya, ng Espiritu, at ng Kanyang mga salita upang tayo po kagaya ni Teban ay manatiling matatag sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa ikalawang pagbabalik ni Jesus, hanggang sa pagtatapos ng kasaysayan, magkakasama tayo proclaiming the gospel of Jesus, proclaiming that in Christ there is blessings in the world. Palakpakan po natin ang Panginoon. Manghihina pa ba kayo? Salamat po sa isang kausap ko. Manghihina pa ba kayo? Tatalikod pa ba kayo sa pananampalatayang ito? Tatalikod pa ba kayo sa gawain? Sisimba pa ba kayo kahit mainit? Kahit umuulan? Tuloy-tuloy lang for Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, tungkol po sa pag-uusig. Kapag may pag-uusig, bibigyan ka ng Diyos ng kakayanan na mapagtiisan ito ng may kagalakan. Alam niyo kapag may pag-uusig, magiging masarap yan para sa atin. Totoo may pain. Pero parang dahil naunawaan mo ang salita ng Diyos, nakikita mo yung resistance, nakikita mo yung opposition, nakikita mo yung persecution bilang pagpapala. Kasi para bang pruweba na talagang ikaw ay naglilingkod kay Lord. Kaya sabi nga po nung isang kaibigang pastor, pag naglilingkod ka kay Lord at walang kumukontra, walang nang-aalipusta sa iyo, namiminta sa iyong ministry, baka may mali kang ginagawa. Pero kung ikaw ay naglilingkod at nariyan ang resistance, katibayan daw yan na ikaw ay talagang faithful sa pangangaral mo ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag may pag-uusig sa kapitbahay, may pag-uusig sa mga taong hindi tayo nauunawaan, dapat po tayo magala. Amen? At yan po ang sinabi ni Jesus, have joy when you are persecuted for my name's sake. Bago ko po ipaliwanag ang number 2, meron po akong konting kwento. Sino po sa inyo kilala si Tita Polly? Taas ang kamay. Siya po ang cute kong tita na kamukha ng aking mga ate. Napaka-cute din. Maganda po ang tita ko. Okay?
At kapatid po siya ni Pastor Nestor. Ayan po, nasa likod po. Hindi pang ilan nga si Tita Polly? Panglima, no? Bunso sa baba, panlima. Panglima, okay. So, anim po silang magkakapatid, panglima po siya. Pero kahit siya po ang bunsong babae, siya po ang kauna-unahang member ng De Los Reyes family na nakakilala kay Lord. Okay? At dahil siya po ang kauna-unahang nakakilala sa Panginoon sa aming angkan, hindi po naiwasan na nakaranas po siya ng mga samot-saring pag-uusig. Kasi yung pong pamilya de los Reyes, talagang masasabi ko, sarado kandado, hindi ko nababanggitin ko ng grupo. Sarado kandado ng grupo, nilunok ang susi, hindi mo makukuha, nasa bituka at abdo. Kaya nung may isang parang nagpalit ng affiliation, eto na, dumating na yung pag-uusig. At naikwento po sa akin ng Tita Polly na lagi po siyang kinakantsawan. At yung pong aming lola, yung nanay ni Tita Polly, lagi po siyang sinasabihan na huminto na sa pagbabasa ng Bible. Dahil ang nagbabasa daw ng Bible ay nabubuang. Nakita na po ba kayo ng buka? Hindi nyo alam yung buang? Baliw. Alam niyo na, no? Tinakasan ng baik ngayon sa daling ng katabi. Hindi siya baliw, ano? Baliw kay Lord. Oo, pwede rin baliw sa pag-ibig. Pero ibang baliw po ang aking tinutukoy, no? Talagang pang-mental na, ganun. So sabi ng lola ko, tigil mo na, malulu ka. Bakit di magkaroon ng tiniling? Dadaling ka namin sa mental, tigilan mo ang pagbabasa ng Bible at ako'y surang-surang sa iyo. Sabi daw po ng aking lola, mga pari at madre lang ang nagbabasa ng Bible. Yung isa ko namang tito, na kapatid ng aking tita, lagi po siyang pinupuna. Lalo na kapag nagbabasa po siya ng Bible every morning. Kasi syempre, nagde-devotion siya. Sabi po ng aking tito sa aking tita, di ka aasenso dahil sa halip na magtrabaho ka, Bible lang inaatupag mo. Then one time, she tried sharing the Word of God, the Gospel, to one of my titos. Aba, nagalit pa po. At ang sabi, tigil-tigilan daw siya dahil iba raw ang kanyang relihiyon. Lupa ang tingin sa ating tiya. Pero kahit na na-reject siya, kahit na siya ay napapahiya dahil sa kanyang pananalig kay Kristo, patuloy po siyang nanalangin. Patuloy po siyang lumuhod kay Lord na ang buong De Los Reyes family ay makakilala kay Lord. Kaya tiniis po niya ng may ganap yung pagtutuligsang ito. Ang tingin sa aking tita ay lupa. Pero pray lang siya ng pray kahit ang tingin sa kanya ay lupa. Makalipas po ang mga ilang taon, buong angka na ng De Los Reyes family. Lupo at lupa na rin. Kay Lord, praise be to God. Palakpakan po natin si God. Wala pong Tita Polly na lumuhod at nag-pray noong 1970s. Talagay ko, wala po tayong blessings in the word community ngayon. Because I believe the Lord honored her faith. The Lord honored her prayers. Kaya kapatid, huwag kang susuko. Lalo na kung ikaw pa lang ang nadalo sa pamilya ninyo. Patuloy ka lang mag-pray. Maisasama mo rin si tatay na taga-kontra ninyo. Maisasama mo rin si lolo at si lola. Amen? Dadating ang araw, ang pamilya mo, makakasama mo rin sa gawain. Dahil alam ko, ikaw na nakakilala kay Lord, ay nasa sovereign care ng Panginoon kasama ang iyong pamilya. Ang saya po kaya kapag ang mga kapatid mo at ang iyong mga magulang kasama mo na rin sa gawain. Amen? Hindi na po ako magpapataas ng kamay, pero kung isa ka sa mga taong tinutukoy ko na ikaw pa lang ang narito, hindi mo pa kasama ang buong pamilya mo, kapatid, kapit lang. Sabi ng Panginoon, sabi ng Word of God, believe in the Lord Jesus Christ. You and your family will be saved. Amen! Palakpakan niya natin si Lord. Kaya palagay ko po tinularan ni Tita Polly itong si Tebs na sa gitna ng pag-uusig nakapagtiis ng may kagalakan. Tingnan po natin ang nangyari. Balikan natin ang chapter 7, verse 54. Tingnan po ninyo ang reaksyon ng mga tagalabas.
kay Esteban. Nang sinabi kong tagalabasin kung hindi pa dumadalo sa church. Ano po? Ito po ang reaction nila. Galit na galit sila kay Tebs. Wala namang ginawang krimen. Pinangaral lang niya na si Kristo ang Mesaya. Si Kristo ang tagapagligtas. Tingnan niyo kung gaano katindi ang galit nila. Nagngangalit ang kanilang mga ipin. Sa matinding galit, naranasan niyo na po ba yan ang tindi ng galit yung nagngangalit ang ipin niyo? Okay. Meron po mga tao na kapag natutulog ay nagngangalit ang ipin. Alam niyo, yan yung kaingay. Hindi ko po, ayaw tumunog ng ipin ko eh. Alam niyo po yung tunog ng nagngangalit? Nakaskas yung mga ngipin, mga gilagit at mga langala sa isa't isa. Okay, so ang tindi ng galit, nagtutunugan yung ngipin nila sa tindi, ano? That's sabi sa verse 55. Pero si Esteban, na puspos ng banal na Espiritu, ay tumingala sa langit. Hindi po siya tumingin sa opposition, hindi po siya tumingin sa pagtuligsa sa kanya, bagkus kay Lord siya tumingila siya sa langit. At nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Sabi mo sa iyong katabi, kanino ka ba nakatingin? Verse 56, sinabi ni Tebs, tingnan nyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos. Punong-puno siya ng Jesus. Punong-puno siya ng gospel na kahit in pain na, nagpapatuloy pa rin. Verse 57, sumigaw ang mga miyembro ng korte at tinakpan nila ang kanilang mga tenga. Para hindi nila marinig ang sinasabi ni Esteban at sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Ayaw nilang mapakinggan yung message ni Esteban. Naririnig sila, tinakpan nila ang kanilang tenga. At sa sobrang tindi ng galit nila, sinugod nila si Tebs. Siyempre, nasaktan ito. Dahil pa ang road rage na nangyari sa somewhere dyan po sa Antipolo. Ano po? Verse 15, kinaladkad nila si Esteban palabas ng lunsod at binato. Ito po ang death penalty ng araw. Ito po ang way to kill someone accused ng araw. Grabe, no? Adik na adik si Esteban kay Jesus. Sinugod na't lahat, kinaladkad na't lahat, kinubaran na't lahat, kay Jesus pa rin nakafocus. Napansin po ninyo, lahat ng taong nakapaligid sa Kanya ay kontra sa Kanya. Sa episode na to, walang nakikinig sa Kanya. Pero preach pa rin siya ng preach. Yung mga tao para ng mga tigre at leon, mahahaba ang pangil. Walang nabe-bless sa sinasabi niya. Pero hindi po nag-focus si Teban sa mga taong hindi nakikinig. Nag-focus lang siya kay Jesus at pinreach pa rin ang gospel. And you know what? Isa sa mga taga-usig ni Tebs, naging isang apostol pa. Saka na po natin yung pag-uusapan. Pero balik tayo kay Tebs. Preach siya ng preach, walang nakikinig. Alam mo nung bago-bago pa po ako sa ministry, pagka nag-preach ako at may nakikita ako naghihikab, nadidistract ako. Lalo na nung bata-bata ako, syempre kabado pa. So, pag may nakikita ka na gano'n, talagang parang nawawala ako sa focus. At alaminin ko talagang naiinis ako. Pero nakita ko itong si Teban, mas matindi to. Hindi lang siya hinihikaban. Hindi lang siya, kumbaga tinutulugan ng mga listeners. Aba! Anong ginagawa sa kanya? Binabalda, binabalian, tinatadyakan, binabato pa nga. And yet, pinreach pa rin niya ang gospel. Mga kapatid, pag tinawag ka ng Panginoon na mag-preach, pag tinawag ka ng Panginoon na mangaral, hindi lahat matutuwa. Huwag mong asahan na lahat ay fans mo. Mukha ka na lang ng fans club mo, kung gano'n. Hindi lahat matutuwa sa way of leading mo. Hindi lahat matutuwa sa way of singing mo. Hindi lahat matutuwa sa styles mo. Pero kapatid, kahit ba may opposition, magpapatuloy ka pa rin. In the midst of suffering, in the midst of opposition, Jesus becomes our closest friend. Na nandun at hindi tayo iiwan. Nung araw na yon, it was Teban and Jesus against the world.
Ganun pala yun. We experience the strongest intimacy of Jesus. We experience the strongest presence of Jesus. We experience the greatest comfort from Jesus in the midst of opposition. You will enjoy His presence. You will enjoy His companionship. You will experience His joy in the midst of greatest opposition. The question is, are you ready? Pastor, ayaw ko na mag-preach. Sabi mo, sampulan ko, wala naman nung nangikinig. Lahat yung sila, hindi napalakpak. Joke lang ako, manong joke, wala man lang tumatawa. Ayoko na, Pastor, it's not for me. Tingnan niyo po si Esteban, kahit walang nakikinig, kahit lahat ay galit, kay Lord lang nakafocus. At ano sabi? Pinipreach pa rin niya yung word. Yung mga tao naririnig, ano sabi? Tinakpan yung mga tenga nila. Ayaw nilang makinig, and yet, nag-preach pa rin po siya. Kapatid, kahit ang audience mo ay zero, keep preaching the Word of God. Leave the results to God. Amen? O tingnan nyo, nagbunga din naman kalaunan yung isang umuusig sa kanya, naging tagapangaral na rin. At yun po ay si Apostol Paulo. Amen. The Word of God is powerful. Kaya hindi po ang preacher ang nag-convert sa tao. Hindi po yung technique ni pastor ang nag-convert sa mga tao. Hindi po yung galing sa speech ni worker, ni sister, ni brother ang nagpa-born again sa kanila. Wala po tayong role doon. Yun po ay trabaho ng Diyos. Siya po ang nagbubukas ng puso ng mga tao. Ang role natin, ipahayag lang yung gospel, pero yung resulta, di po natin kailangan manipulahin yun or pilitin yun. I-preach lang natin ang gospel at ang Lord po ang mag-convert sa mga tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, ito po talagang mahirap gawin dahil bilang tao medyo palaban tayo, no? Pero ito po ang naisip talaga ng Panginoon, lalo na kapag tayo umaharap sa pag-uusig. Number 3, kapag dumating ang araw ng pag-uusig, huwag kang papatol sa mga umuusig. Napakahirap gawin, ano ho? Pero sa biyaya ng Panginoon, kakayanin natin. Amen? May umuusig ba sa'yo ngayon dahil sumusunod ka kay Jesus? I understand that some of you, when you go here, may mga taong hindi natutuwa. Kaya nga nang sabi ko kanina, pwedeng kalaban mo ang pamilya mo, pwedeng kalaban mo ang kaibigan mo, dahil iniisip nila, nagpapalit ka na ng relihiyon. At sila yung mga tipo ng mga tao na bantay na magkamali ka para may maipinta sila sa pagdalo mo sa ganitong gawain. Yung konting pagkakamali mo lang, idadamay na agad yung pagdalo mo sa blessings. Ganyan ba ang nadalo sa blessings? Tamad maligo. Ikaw naman, piko na, kaya nakakasagot ka na rin ng babala. Bakit pa dinadamay mo ang pagiging blessings in the word ko sa katamaran mong maligo? Hindi na ako dadalo, masaya ka na? Ako, nawag mo yung sasabihin dahil lalo po natin silang hindi madadala. Gayanin po natin si Esteban. Tiniis niya ang pag-uusig. Sabi ko sa kwento sa verse 59, habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya. Sinabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu. Pagkatapos lumuhod siya at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanan ito na ginawa nila. At pagkasabi niya nito, namatay siya. Wow. Kaya po ba natin iisin yung binanas ni Esteban? At kaya po ba natin gawin yung ginawa ni Esteban? Binabato na, pinapatay na, nagawa pa niyang lumuhod, manalangin at pagpalain ang kanyang mga taga-usig. Kailan niyo po huling pinag-pray yung mga taong ayaw sa'yo? Kailan niyo po huling pinag-pray yung mga taong galit sa'yo? Siguro pagka sinabihan ka, pag-pray mo nga yung taong ayaw mo, baka ang prayer mo yun, naway malasin, naway malugi, masunog ang bahay, mamatay ang mga alagang kambing, mapeste ang mga manok. Siguro ganyan yung prayer natin. Pero tignan niyo po yung prayer ni Teb sa mga taong umuusig sa kanya. Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanan ito na ginawa nila. Pinagpala pa niya ang mga umuusig sa kanya.
you to bow your heads. Sa oras na ito, think about the people na inuusig ka. Think about the people na alam mo may issue ka or may issue between you and him or her. Pag-pray mo yung mga tao na galit sa'yo, ayaw sa'yo. Pag-pray mo yung mga outsiders from this church na umuusig sa'yo. At kahit nasasaktan ka, kagaya ni Teban, will you say a word of blessing to them? Pag-pray mo lalo pa silang yumaman, pag-pray mo lalo pa silang gumanda ang takbo ng buhay. Will you do that? Maaaring ito'y boss mo. Maaaring ito'y katrabaho mo. Maaaring ito ay kapitbahay mo. Maaaring ito ay in-law mo. Maaaring ito ay kamag-anak mo sa malayo. Isa-isahin po ninyo sila and say a word of blessing. Lord Jesus, pinapanalangin po namin lahat ng umuusig sa aming mga buhay, sa aming ministry, sa aming church. Sino man sila, bless them, O God. Lord, ito po ang aming ganti sa mga taong nagpapawala ng mga salita laban sa ministry ito, laban sa community na ito, laban sa mga buhay at pamilya namin, Panginoon. Please speak blessings to them. We speak favor to them. We speak your love to them. Noong pong taong 2015, pwede na po kayo tumuhay at pwede na po inilat ang inyong mga mata. Noong pong 2015 ay nabalita po sa TV ang isang karumal-dumal na pangyayari sa Middle East. Meron pong 21 na Kristiyano ang binakit ng mga ISIS at dinala po sa isang pangkang. At bago po sila pumunta ng ulo, gamit ang mga hawak nilang patalim, na kinuhanan ng video at pinakalat sa internet, ay sinabihan sila na itatwa si Kristo. Nung araw na yon ay pwede nilang piliin na murahin si Jesus, duraan ang pangalan ni Jesus, talikuran si Jesus. Ang mga lalaking ito ay pamilyado, may anak, may asawa na naghihintay sa kanila at nag-aalala sa kanila. Pwede nilang piliin ang kanilang buhay, pwede nilang piliin ang kanilang pamilya dahil kailangan sila ng mga anak nila at ng kanilang mga asawa. Pero nung oras na iyon, nagpasya ang mga Kristiyano ito, pipiliin kita, Jesus. And so, nung araw na iyon ay kinuha ng mga teroristang ito ang kanilang mga patalim, yung mga extremist na ito, at sinimulang laslasin ang kanilang mga leeg. Hinugot ang ulo, tinawakan ang ulo, pinakita pa na parang tuwang-tuwa sa harapan ng camera. At ang sabi po ng kwento, bago sila paslamin ay umaamit pa sila sa Panginoon. They were singing to God. For the Christian, dying for Jesus is worship. For the Christian, dying for Jesus is a pleasure, and suffering for His gospel is our passion. Mga kapatid, magpatuloy po tayo. Kahit minsan nadi-discourage tayo, kahit minsan parang bibitaw na tayo, kahit minsan parang hindi na natin kaya ang pressures in the ministry and in this life, huwag tayong susuko. The Lord is not promising a bed of roses ministry
Hindi po na nangangako ang Panginoon na ang ministry ay masarap. Maraming sakripisyo sa ministry. Marami kang bibitawan. Marami kang iiwanan. But it's all worth it. Because true joy is found in Jesus. Amen. Let us all pray. Father, we thank you for your word. Thank you for the ministry of your word. Salamat, Lord. Kinokorek mo kami. Salamat po, Panginoon. Tinuturuan niyo kami na huwag palareklamo sa gawain. Tinuturuan niyo po kami, Panginoon, na magpasabog sa iyong kalooban. Tinuturuan niyo po kami na magpatuloy kahit na minsan nakakapagod. Kahit minsan, Panginoon, parang wala namang resulta ang aming ginagawa. Kahit minsan, Panginoon, walang makakapuri sa amin, tinuturuan niyo kami sa iyo lang tumingin. Sapagkat ito lang, O Diyos, ay sapat na sa aming mga buhay. Turuan niyo po kami na maging saturated by your gospel. Kagaya po, Iteban, hindi namin alintana ang anumang hardship sa buhay, kundi mas buhay sa aming mga balintataw at mga isipan ang katauhan ni Kristo at ang ginawa niya para kami ay maligtas. Ang ginawa ni Jesus upang kami ay magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng kaloob ng katuwiran. Panginoon, dalangin po namin na ikaw lang ang maging sentro ng church na ito, ng Blessings in the Word community. Dahil ang blessings in the Word ay walang iba kundi si Jesus. It's not material wealth, it's not healing. Those are graces from God, surely. But you see the ultimate blessing in the Word, in every page of the Bible, is Jesus Himself, His glory, His majesty, His salvation, His redemption, His sovereignty. Jesus, you are enough. You are enough. And we want to live a life that is marked by joy, even though there is crisis in this world. Salamat po, Panginoon. We honor you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayaw po natin. Punta na po yung Dominion Elements. Sa istorya po ni Tebs ay ang mastermind mo doon sa pagbato ay walang iba kundi San Pablo. At si San Pablo, alam nyo na sila nag-aaral sa bansang Grego, sa Corinto, sa Ephesus, sa Ephesus. So po, idinakip din doon. Sapagkat nangangaral siya, ang pagkapala ng Diyos ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa hindi Hudyo. At dahil hindi yan ng mga Hudyo, galit na galit. At sila dala sa Roma, at ang panahon yun, ang emperador ng Roma ay sobrang malupit, si Nero. Kaya pala naman, sinabi ni San Pablo, to live is Christ, and to die is gain for Christ. Kaya pag siya namatay, patuwari, pinutulan ng lihi. Kaya po ang sinapit ng mga unang Kristiyano. At ang bunga nito ay lalagay tayo sa magandang kalagayan. Kaya ngayon. Amen. Gagawin ng Diyos. Langanan po natin yung simbolo ng tinapay o simbolo ng katawan ng Panginoon sa Kristo. Sabi ko ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 11, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon, sabi ko ng San Pablo. Noong gabing kredo rin,
ang Panginoon, kumuha siya ng tinapay. Itinaas niya sa Panginoon ito ng pasalamat. Pagkatapos kanyang pinapira-piraso at ibinigay sa mga disipulo at sinabi, tanggapin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan at binibigay ko sa inyo. Tanggapin po natin. Bilang pag-aara sa kanyang ito. Pagkatapos nila kumain, kinuha naman ng Panginoon ang sarong ng inumin at sinabing ang sarong ito ang bagong kasunduan na binibigay ko sa inyo. Tubig inumin ito bilang pag-alala sa akin. Tuwing kakain tayo ng tinapay, sinabi niya, at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon at ang kanyang muling pagbabalik. Tanggapin ko natin. Praise the Lord. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga ang Panginoon ay napakabuti at salamat po kay Pastor Joshua sa napakagandang message this morning. Na kapag pinili mo sa kalooban ng Diyos, asahan mo na may pag-uusig. Pero sabi nga, hindi po tayo patatalo kung anumang pagsubok na narating sa buhay natin. Amen? Sabi doon, expect resistance pag ikaw ay nasunod sa Panginoon. Marami doon challenges sa buhay natin kapag tayo ay nasunod kay Lord. Pero sabi, hindi tayo papatalo. At ang kaligayahan natin ay totoong paglingkod sa ating Panginoon. Kaya walang susuko, walang iwanan, patuloy tayong maglilingkod sama-sama sa ating Panginoon. Amen? Ayan, sa pagkakataon ito, itaas po natin ang ating kanang kamay. At sabay-sabay po natin bigkasin ang ating covenant sa pamamagitan ng bilang ng 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay humutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, maupo na po tayo. Tama po tayo sa ating mga newcomers. Di Julia? Dalawa tayo newcomers. Ayan. So, wala tayong newcomers. Nakala po tayo sa ating announcement. Basic Theology class every Tuesday, 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Sa mga nais po na gusto mag-aral ng salita ng Diyos, may mga topic po tayong binibigay ito every Tuesday. At kung kayo po ay available, dalo lang po tayo 5:30 p.m. to 7:30 p.m. The Blessed Children Ministry Sunday School, we have a Sunday from 9 a.m. to 11 a.m. open for ages 3 to 12 years old. Sa mga bata po o anak natin na gusto po mag-aral din ang salita ng Diyos, sabay po sa ating worship service. May mga nakasayin po ministry na magtuturo sa ating mga anak kung mapapalago pa sila. Weekly youth fellowship every Saturday, 5 to 7 p.m. by Zoom. Sa mga kabataan po na gusto na mag-aral ng salita ng Diyos, every week po, meron tayong weekly youth fellowship. And we have also the prayer hour every Friday, 5:30 to 7 p.m. Pinag-pray po natin dito ang ating bansa, ating pamilya, ating church. So, join na po kayo every Friday, 5:30 to 7 p.m. Blessings in the word community, your family, your home, your friend. Sunday worship services. We have 2 services every morning, fellowship at 9 to 11 a.m. and evening fellowship at 7 to 8:30 p.m. Kapag wala pong excuses sa atin kapag hindi po tayo nakagawa sa umaga, pwede rin po tayo dumalo sa evening service. And we host a home prayer meeting for your family. Meron po tayong guidelines sa FB group and page kung paano po simulan ang ating home prayer meeting sa ating mga tahanan. Pwede rin po tayo magdalaw sa ating mga workers na mga nakasama.
Also, praise and worship team is in need of instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarist, and drummer. If you understand, fill out the form at the registration table. At mag-join po tayo sa ating worship team. We have also narating po na April next week, next week, marami po activities of Blessings in the Word community. We have the film showing on Monday, Thursday, April 17, 2025 at 3 p.m. via Part 2. We have also the 7 Last Word Good Friday, April 18, 2025 at 4 p.m. dito rin po yun sa ating church. At syempre, we have also the Cenaculo on Black Saturday from April 19, 2025 at 3 p.m. So lahat po, kayo po ay inibitahan na magbigay sa ating Holy Week. And Resurrection Sunday, April 20, 2025 at 5 a.m. Kasabay din po dito ang Easter egg hunting ng ating mga bata at children ministry. Okay na po. So, for our expedition to lead, we have Moses Rossi. Okay, so thank you po, Pastor Joshua, sa napakaganda niyo po katuruan niyong araw na ito. At totoo po talaga mga kapatid, sa kabila po ng mga pag-uusig sa atin, bilang tayo po ay mananampalataya, patuloy lamang po tayo na manalig sa ating Panginoon at panatilihin lamang po natin ang presensya ng manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Okay, so tayo dadako na po sa ating exciting part at ito nga po yung pagbibigay. May babasahin po ako sa inyong verse na magmumula sa Luke 6:38. Magbigay kayo kung bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Alam niyo po ba mga kapatid, bago pa po tayo magbigay, una na po tayong binigyan ng ating Panginoon. At bago po natin bigyan ng insight, ang pagbibigay, ang bunga po ng isang pagbibigay, alam niyo po ba kung anong bunga ng pagbibigay? Ito po ay ang pagmamahal. At alam niyo po ba, kung ang pagmamahal ang pag-uusapan, unang-una po tayong minahal ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kanyang nag-iisa at bugtong na anak, para po sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, tayo po ay minahal, inibig ng Diyos, kung kaya nga po tayo ay nauna po siyang magbigay sa atin. At alam niyo po ba kung paano po ba natin maibabalik ang karangalan sa ating Panginoon bilang ganti sa pagbibigay ng kanyang nag-iisa at bugtong na tanging anak? Ito po ay magagawa natin kung tayo po ay magbibigay. At alam niyo po bang sa ating pagbibigay, maparangalan natin ang ating Panginoon. Bakit po? Kasi po yung mga ibinibigay niyo po yan, nagagamit po natin ngayon. Tayo po ay nararating natin ng mga lugar na hindi pa po may mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos. At once na tayo po ay nakapag-akay ng mga kaluluwa sa ating Panginoon, ang ating pong Panginoon ay napaparangalan, nabibigyan luwalhati po natin kapag ang kanyang kaharian ay ating napalaganap. Paano nga po natin napapalaganap? Sa pamamagitan po ng mga manggagawa na humahayo sa mga takot program. At kapag po marami tayong kaluluwa na naakay sa paniniwala at pananalig sa ating Panginoon, ang ating pong Panginoon ay maluluwalhati at mapaparangalan po natin siya bilang siya ang ating Ama sa langit. At mga kapatid, ang sinasabi nga po, dito po ay ang sabi, ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay sa inyo sapagkat kung paano kayo nagbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. So kung tayo po pala ay magbibigay, talaga sobra-sobra po talaga kung tutusin na ibinigay sa atin ng Diyos sa iyo. Tingnan niyo po yun. Nag-iisa at bugtong tanging anak niya talaga pinagkagawa po sa atin. What for po kaya kung atin po ibinibigay para po sa ikaluluwalhati ng kanyang kaharian?
Siguro po sobrang liglig at umaapaw pa ang ibabalik sa atin ng Panginoon. Dahil nakikita po ng Panginoon yung ating faithfulness po sa Kanya. Kung paano po tayo ay nagmahal sa Kanya, na ibinabalik lamang po natin. Dahil nakita po natin kung paano po tayo minahal ng Diyos. Kaya sa aking mga kapatid, na nais na makabahagi kung paano po tayo makakapagpalawak ng kaharian ng ating Panginoon, ihandaan po natin ang ating mga kaloob at handog. At alam niyo po ba, ay napaka-importante po ang pagbibigay. Alam niyo po ba kung bakit? It is very important to give. So that in order, if we can receive the most great things in return. Makakaroon tayo ng pagbabalik na magmumula sa ating Panginoon nang higit-higit pa sa ating inaasahan. Amen po ba? Okay, so atin na po itaas ang ating mga kaloob at handog at tayo po ating po pananalangin. Ang maraming banal na pangyarihan, maraming po salamat sa Diyos sa oras na ito, O God. Salamat po sa kalakasan, katawan ng bawat isa sa amin, sa buhay na patuloy na po pinagkakaloob po sa aming Panginoon. Papuri po sa salamat po ang aming pinagkakaloob sa inyo. Ang mga ganoon din po, naririto po ang aming mga kaloob. Buong puso po na aming pong pinagkakaloob ang muli sa inyo. Ito po ay bahagi lamang ng mga pagpapala na pinagkakaloob po sa amin. Kaya marapat din lamang po, Panginoon, na ibabalik namin po sa inyo. Nang upang sa ganoon ay malulhati po ang kaharian at ang inyong pangalan. Panginoon, kung ibabago sabi sa inyo ang mga kaloob at handog na ito ng aking mga kapatid. At itinatas ko rin po sa inyong Panginoon ang iyong mga anak sa mga oras na ito ay wala pa pong kakayahan na magkaloob namang hinihiling ko po sa inyo na pagkalooban niyo rin po sila ng magandang pamumuhay. Pagkalooban niyo po sila ng hanap buhay. Pero Panginoon, na sila po ay makakapagbigay sa inyong Panginoon. Ama, maraming po salamat at ang lahat po ito, Panginoon, ay samang dalangin po namin sa banal na pangalan ng Lord na si Jesus. Amen. Manalangin po tayo. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. May you live under His sovereign care each day of your life. May He protect you from harm, and from any form of sickness and disease. May He bless your coming in and your coming out.
You're going in and you're going out. May His shield of protection be with you wherever you go. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. And